Ano ang ginagawa ng Diyos sa ating hindi katapatan? Ang kasabihang ito ay mapagkakatiwalaan. Kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayo kasama niya. Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat, sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Ang Diyos ay nananatiling pare-pareho sa kabila ng ating mga hindi pagkakapare-pareho. Ang kasabihan sa itaas ay kinikilala ang apat na aspeto kung paano tumutugon ang Diyos sa ating di tapat na mga hilig. Una, walang pag-aalinlangan sa kamatayan. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga namamatay na kasama niya. Pangalawa, ang pagtitiis sa kahirapan ay isang pinahabang karanasan na kinikilala ng Diyos at ginagantimpalaan ng walang hanggang pagsasama. Ikatlo, kapag patuloy nating tinatanggihan ang Diyos, ang tanging tugon niya ay ang pagkakit sa atin sa kawalang hanggan. Ikaapat, hindi natin kayang panindigan ang antas ng patuloy na pananampalataya at pagsasanay na ipinapakita ng Diyos sa kanyang pagkatao. Bilang tugon, sinasalubong ng awa at katapatan ng Diyos ang ating kabiguan at pagkasira ng kanyang biyaya. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya, at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. At kanyang sinabi, sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makitlo na ako'y hindi mo nakikilala. Ang mga salita ni Jesus ay nagbigay ng pag-asa para kay Pedro sa kabila ng kanyang hinulaang pagtataksil kay Jesus. Ang pag-asa ay maaaring dumating sa pamamagitan ng pagsisisi ni Pedro at bumalik kay Jesus. At lumingon ng Panginoon, at tinitigan si Pedro, at nalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kanya, bago tumilaw kang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makitlo.